Talakay naman po natin ngayon ang katanungan ni Melissa. Ma'am, bakit po hindi mapigilan ng pagtaba ko? 30 years old na ako. Nagtatrabaho po ako sa call center. Kaya ngayon po ay ating talakayin ngayon ang reason bakit hindi mapigilan ng pagtaba. Pwede po kayong mag-subscribe sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Click nyo po yung subscribe pati yung bell para updated kayo sa aking mga lecture. Ganon din po sa aking official Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Pakiclick lang po yung follow, like, and share. Ngayon po, maraming dahilan bakit hindi mapigilan ng pagtaba. Ang pangunahin sa nito yung taas ng calories. Kumakain tayo ng mas marami, higit doon sa kailangan ng ating katawan. Ang calories, ito po yung unit ng energy na makukuha natin mula sa pagkain. Yan ang sukatan, no? Pag maraming calories, marami kang nakain, no? Ito po'y magbibigay sa atin ng lakas, pero pag hindi ito nagamit ng ating katawan, ito'y magiging taba. Kaya kailangan po ay paano mapigilan ito para hindi dumami yung nakakain mo. Kaya tayo tumataba, tandaan po natin, overeating, no? Sobrang kain natin. Ngayon, para maiwasan po yung sobrang kain, ganito ang dapat natin gawin para mapigilan natin yung pagtaba natin. Una, kung kumakain ka, kailangan po nito sunugin natin, gamitin natin. Baka kain ka ng kain, nakahiga ka lang, lalo na kung ang trabaho mo nasa opisina lang, nakaupo ka, kasi pagka kumikilos ka, yung mga calories nasusunog natin. Kaya ngayon para ang dieta ang malaking papel sa para pumayat tayo, no? Yung mag-dieta ka talaga. Pag sinabing dieta, bawasan yung sobrang kain mo. Meron kasi tayong mga gawi sa pagkain natin. Una, naglalaktaw tayo. Yung skip meal, nag-skip ka ng pagkain mo. Kasi kapag hindi ka kumain, pagka ikaw ay magugutom na, no, makakain ka sa sobrang gutom, ay maaring magtulak sa'yo na kumain ka ng higit sa iyong kailangan. Yun ang dahilan. Kaya iniiwasan po yung naglalaktaw ka ng pagkain mo kasi once na nagutom ka, pagka nagutom ka, gaganahan ka, hindi mo na mapigil yung kain mo. Kaya ngayon, kapag gutom na gutom ka, malamang na pumili ka ng mga pagkain mataas ng calorie at taba dahil sa mabilis itong makabusog. At saka, pagka kasi hindi ka, nag-skip ka ng meal, napapabagal yung metabolismo mo. Ang pagpaliban sa pagkain, ang metabolismo po kasi yung metabolism, ito yung kung saan lang yung katawan ay kino-convert yung pagkain mo into energy. Kapag nagpaliban ka sa pagkain mo, ang katawan mo, mag-iimbak ng maraming calories bilang taba sa katawan. At magkakaroon ka ng craving. Ang matinding gutom, magdudulot ito ng craving sa mga pagkain hindi masustansya. Kaya kailangan maganda kumain ka ng regular sa buong maghapon. Makakatulong ito para manatili yung antas ng sugar sa dugo mo, maiwasan mo yung matinding gutom, at saka narito pang mga tips para maging malusog yung pagkain mo. Pwede kang kumain ng 3 beses sa maghapon, pero konti-konti lang. Pumili ka ng mga pagkain maraming nutrients tulad ng prutas, gulay at whole grain. Kaya para wag ka tumaba, kada kumain ka, meron kang prutas at gulay, yan ang gawin mo. Tapos, uminom ka ng maraming tubig. Limitahin mo yung pag-consume mo ng mga processed food at mag-exercise ka regular. Kung meron ka kasing kahit na ikaw ay merong control sa pagkain, kung hindi ka nag-exercise, hindi mo mabe-burn yung calories mo. Itong dahilan, kaya ka mabilis tumaba. No? Kaya i-summarize natin, bakit tayo tumataba? Kasi hindi ka nag-dieta.
Kasi pag kumain, nag-i-skip ka kasi ng meal. Pag nag-skip ka ng meal, oras na dumating na yung gutom mo, hindi mo na mapigilan. Kakain ka ng gusto mo, kahit ano yon. Kasi nga, gutom na gutom ka na. Yon. At kailangan po nito, meron tayong enough na vitamin C para protektahan ang katawan natin sa pagkapagod, no? Para malakas ang ating immune system, para mapabilis yung ating healing process. Tumutulong ito sa formation ng new tissue. At tumutulong ito para ma-improve yung ating absorption ng iron, hindi tayo mamutla. Ang samahan mo nito ng Super B Complex, merong 8B vitamins yan, para kung ikaw ay kulang sa tulog, palagi kang pagod, na-stress ka, may panlabang ka sa pagod, stress at kulang sa tulog, at kaya nawawalan ka ng lakas, mag-take ka ng vitamin Super B Complex, sabay mo itong inumin 30 minutes bago ka mag-almusal. Yan ang dapat mong gawin. Alam mo yung mga pagkain na maaari kang tumaba, eto po, pansinin niyo po, kapag kumakain tayo, huwag tayong kumain mabilis. Dahan-dahan lang. Kasi pagka tayo po ay kumakain ng mabilis, hindi natin binibigyan ng sapat na oras yung ating utak para magkaroon ng signal na busog na tayo. Maring mapasobrahan pa yung kain natin. Mas marami ka pang makakain. Kaya huwag kang kakain ng mabilis. Dapat dahan-dahan ka lang. Nguyain mo mabuti yung pagkain natin, 20 to 40 na nguya, no? Para makaramdam ka ng kabusugan. Kasi pagka mabilis kang kumain, kadalasan, ang calories at taba ay marami, no? Kaya kailangan po nguyain mong mabuti para matunaw yung pagkain. Kasi pag hindi mo nangunguya, hindi nakukuha ng katawan yung nutrients na galing sa food mo. Kaya hindi ka masisyahan. Kaya ngayon, nagtutulak ito para mas marami kang kumain para maabot mo yung happiness sa pagkain mo. Kaya kailangan maglaan ka ng oras sa pagkain mo. Kailangan meron kang 20 minutes sa bawat kain mo. Nguyain mong mabuti, siguraduhin mo, 20 to 30 times mong nguyain. Iwasan mo rin ng distraction. Huwag ka manood ng TV, o nagtatrabaho, mag-focus ka sa pagkain mo para yung lasa, yung texture, yung amoy, ma-enjoy mo. At kumain ka sa mesa, iwasan mo kumain habang nakatayo o naglalakad. Kasi sundin mo to para masyahan ka sa food mo at hindi ka tataba. Kaya huwag ka rin kakain habang nanonood ng TV. Kasi po kapag nanonood ka ng TV, madali kang madistract. Hindi natin napapansin na hindi ka nabubusog dahil dito maaring kumain ka pa ng sobra. Mas marami ka pa pagkain na kakain kasi kung nanonood ka ng TV, nakaupo ka lang, ganon, kaya nangyayari, hindi ka nakapokus sa food mo, kaya yung mga kinakain mo, hindi mo nababantayan. Mataas ang calorie, maaring meron kang soft drink, soda, mga chips, ibang mga processed food nandyan, nakakain mo na pala. Kaya dapat maging maayos ang pagnguya mo. Kapag nanonood ka ng TV, malamang hindi ka mungumuya at di maayos yung pagkain mo. Kaya ngayon kung nanonood ka ng TV, hindi mo maramdaman yung lasa, yung texture ng food mo. Kaya makakaramdam ka na hindi ka nasisyahan. Kaya kakain ka pa ng marami. Parang na-feel mo na kumain ka pero hindi ka nabusog, no? Para kailangan maglaan ka talaga ng oras, i-focus mo yung food mo, at kumain ka talaga sa kusina, no? Huwag kang sa harap ng TV. Wasan mo rin yung healthy, mga snacks ba, yung mga merienda. Maganda, kainin mo, prutos at gulay kung nagugutom ka. At saka maganda po ay mag-exercise tayo palagi, everyday, para ma-burn yung calories, ay para hindi ma-stuck na tabayan sa katawan mo. Alam mo, ang social environment at kultura, maring maapekto yung gawin ng ating pagkain. Yung social factor ba? Katulad po ang mga, katulad sa environment natin, di ba? Yung katulad po sa atin ngayon, paano tayo naapektuhan sa environment natin. Ating mo nang paalala sa lecithin bago natin i-topic yung
naapektuhan tayo sa ating social environment at kultura, kaya tumataba tayo. Ako po, pag ako'y nasa Amerika, nakikita kong daming mga babaeng matataba. Sa syudad, ang daming matataba. Pero pag sa probinsya, maraming slim, no? Okay, paalala sa lecithin, kung tayo po'y ulyanin, makakalimutin, nice nating magiging sharp yung ating memory, ma-improve yung ating memory, learning, attention, and concentration, mag-take po tayo ng lecithin. Kung mahina na yung ating buto, meron tayong pinumpulik at lagi tayo, mahihina yung ating kalamnan, at hindi tayo nakakatulog, mag-take ka ng calcium magnesium. Ito po'y tumutulong para ma-regulate yung melatonin. Ito po yung hormone na pampatulog. Okay, yan po maganda yan. Ngayon, nasabi ko yung social factor, merong relasyon sa ating pagtaba. Halimbawa, mahilig tayong kumain sa labas, di ba? Maraming fast food, maraming mas madali yan pag kumain ka, nagmamadali ka lagi. Sa probinsya, wala namang mga fast food doon. Kakain ka lang ng kanin, gulay, isda, di ba, prutas. Walang masyadong mga seasoning doon. Ngayon, pagka ikaw ay nasa syudad, mga social factor nga, kaya maraming matataba dito, dahil mahilig kang kumain sa labas. Minsan, marami rin ditong mga birthday, maraming mga party. Ang tendency, pagka ikaw ay pumupunta sa mga party, marami kang nakakain. Kaya yung yung kapaligiran mo, merong relasyon, bakit hindi ka pumapayat. Halimbawa, nasa call center ka, pagka ikaw ay inantok, tendency kakain ka para wag kang antukin, di ba? Tsaka yung mga kasama mo, nagkakainan sila, mapapasabay ka na rin sa kanila. Kaya yan ang reason. Kaya hindi ka pumapayat, no? Kaya po, dapat po, kaya isang reason din, kaya hindi ka rin pumapayat dahil nga nasa call center ka, gabi ka nagtatrabaho, sa umaga tulog ka, kulang ka sa exercise kasi para masunog nga yung calories mo, kailan mag-exercise ka, masunog yan, para pagka hindi mo nasunog yung calories, iimbak yan na taba. Babagal pa yung metabolismo mo kasi yung regular exercise, napapabilis yung pag-burn mo ng calories. Mabilis masunog yung calories na yan. Tsaka pagka kulang tayo sa exercise, humihina yung ating muscle. Kaya ang muscle mass, aktibo yan sa pagsunog ng calories kasi pag mahina yung muscle mo, tumutulong yan sa pagsunog ng taba. At saka kapag kulang kayo sa exercise, ay nagdudulot ito ng magana kang kumain. Yan po, kaya kung nais po nating mag-lose ng weight, tulad ikaw, Melissa, magbigay ka ng oras sa exercise mo. Paalala mo na po sa crystal oil. Ang crystal oil natin, maganda yan sa muscular pain. Masaktan tuhod mo, masaktan balikat mo, masaktan muscle mo, para mawala yung mga rayuma mo, arthritis mo, pananakit ng buto, kasukasuan, kalamnan, magpahid ka, i-massage mo ng crystal oil natin. Kung di ka makatulog, kung nahilo ka, masaktan ulo mo, ito ay ihaplas mo sa sentido mo, sa batok mo. Kung kayo po ay naninikip ang dibdib, meron kang plema, ihaplas mo yan sa dibdib mo. May kalmanting effect yan sa tiyan. Kung ikaw ay kinakabag, bloated, at nagsusuka ka, magandang pahiran mo ng crystal oil. Tapos, di ka natunawan, bloated ang tiyan mo, pahiran mo ng crystal oil yung tiyan mo. At hindi ka rin kakagatin ng lamok, no? At kung tapos nakagat ka, nangate, pahiram mo ng crystal oil, hindi ka na mangangate. Ganon din po yung ating activated charcoal. Pagka kayo po ay na food poison, na drug overdose, at nalasing ka, maiwasan po yung hangover, ay mag-inom po ng activated charcoal. At napiprevent po yung diarrhea, no, yung food poisoning na yan. Kaya kung kayo po ay nagtataiso ka, tapos bloated ka, ang activated charcoal kasi nag-absorb ng gas at toxin yan sa bituka.
maganda yan pang-reduce ng bad breath, no? Available yan sa patnubay. Ang nasabi ko po yung exercise tumutulong sa pagsunog ng calories at taba. Pampalakas pa ng muscle yan. Tapos yung exercise ay nagpapabuti ng ating lakas sa ating puso. Nakakatulong yan sa ating kalusugan ng ating puso. Nababawasan din yung stress mo. Kapag nagiging maganda pa yung mood mo. Kasi pag nag-exercise ka, naglalabas ka ng endorphin, ito yung chemical na nagpapaganda ng mood mo. Maglakad ka ng regular, bawa everyday, 30 minutes, mag-walking ka. Ang mag-exercise po ng regular, ako po nagsusumba ako. Sinusunod ko lang sa YouTube, no? Isang mga 45 minutes, no? Yung pong pagsasayaw, pagsusumba, paglalakad, no? Jogging. Ito po ay mga maaring maging masaya ka at saka ito'y maaring gawin mo araw-araw. Ito'y makakatulong po ito sa pag-burn ng fat, no? Sa halip na kayo ay nakaupo lang, mag-elevator kayo, maghagdanan na lang kayo. Alam mo yung genetics, 'di ba, yung genes mo, ang may mga genes na maaring merong papel sa sobrang taba. Halimbawa, yung nanay mo, yung lola mo, yung mga tito, tita mo ay matataba. So nasa apektado po yung genes mo sa pagiging mataba. Kasi po ang mga genes ay maaring nakakapekto kung gaano kabilis sinusunog ng katawan ng calories. Ang mga taong mataba, may mabilis na metabolismo, ay mas madaling mawala ng timbang dahil mas mabilis silang nanunog ng calories sa kanilang kinakain. Ang mga genes ay maaring apektado sa tigana. Ang ilang mga tao, nagkakaroon sila ng malakas na mga signal sa gutom o mas mababa ang signal sa kabusugan. Yung signal sa brain mo, mabilis yung signal na gutumin ka kaysa doon sa signal na busugin ka, no? Kaya naiimbak yung taba mo. Kaya kailangan, meron ding ang hormones ng ang mga genes ay apektado din po yung hormone na kumokontrol sa timbang tulad ng leptin at ghrelin. Ibig sabihin nito, kung meron kang mga genes na nagpapatas ng pagtaba, ay wala kang magagawa doon. Kaya katulad po, halimbawa nakikita natin yung mga anak po ni Sharon ay matataba, maring meron silang genes na ganon. Kaya kailangan po yung lifestyle, importante, mga pagkain na nakakalusog, maraming prutas at gulay, regular kang exercise, makakatulong ito para ma-manage ang timbang mo. Paano natin malalabanan yung genetic factor? Malusog na dieta, pagkain na mayaman sa makaiwas ka sa mga processed food, no? Iwasan mo na yung mga junk food. Yung regular mong exercise, makakatulong ito para sunugin yung calories, lalakas yung metabolism mo. Dapat din may sapat ka rin tulog. Kasi para ma-regulate yung hormone na kumokontrol sa gana mong kumain para bumili sa metabolism mo, kailangan nakakatulog ka. Iwasan mo din yung stress. Kasi pag masyado kang na-stress, tumatas yung cortisol, isang hormone na nagpapabilis ng pag-imbak ng taba. Magpa-check up po kayo sa doktor kung meron kayong sobrang magkonsulta kayo sa isang dietitian. Tandaan nyo po ang genetic factor ay isang dahilan nito, kaya kailangan para mapigilan mo to, talagang i-manage mo talaga para manatiling malusog yung katawan mo. May isang reason din ng pagtaba, yung hormonal imbalance. Halimbawa, meron kang hypothyroidism. Tumataba ka kasi yung hormonal imbalance, mahalagang factor ito sa pagkontrol ng timbang mo. Kasi pagka meron kang condition na yung thyroid gland mo ay hindi siya gumagawa ng sapat na thyroid hormone. Yung thyroid hormone kasi mahalagang papel yan sa pagpayat. Kasi pag mabagal ang metabolism mo, dulot ng mababa yung thyroid hormone mo, mabilis kang mapagod, mababa ang metabolismo mo,
at tumataba ka. Di ba noon, nakita natin si Aiko Melendres, bigla siyang tumaba. Ang dahilan po nito ay meron siyang hormonal problem. At ganoon din po si Angel Locsin, super taba siya ngayon. Kasi nga dahil nga dito sa mga hormonal imbalance na ito. Ang isa rin dahilan yung insulin resistance. Ang insulin ay isang condition kung saan ang cell ng katawan ay tumutugon ng maayos, isang hormone na nagpapababa ng asukal sa dugo. Ang insulin resistance, nakaugnay yan sa type 2 diabetes. Nagdudulot din yan sa pagtaba. Ang hormone na cortisol, isang stress hormone, nagdudulot ng pagtaas ng gana at pag-imbak ng taba, lalo na sa tiyan. Ang isa rin dahilan po, yung under ng hormonal imbalance, yung polycystic, yung PCOS. Kung meron kang PCOS, polycystic ovary syndrome, ito'y hormonal disorder. Nagdudulot din ito ng irregular na menstrual cycle. At saka po yung PCOS, nagdudulot ng pagtaas ng insulin at testosterone, nagdudulot ito ng pagtaas ng timbang at mahirap magbawas ng timbang. Kaya nga po yung sintomas ng mga hormonal imbalance, mataba, madaling mapagod, masakit ng mga butot, kasukasuan, kalamnan, nagbabago yung mood, mababa yung libido, nanunuyo ang balat, at saka nagbabago yung buhok. Kaya po para masuri yung hormonal imbalance, ay kailangan kumonsulta sa isang doktor. Mag-order sila ng mga blood test para suriin ang hormonal level mo. Merong mga gamot na tulad ng antidepressant ay maaging sanhi ng pagtaas ng timbang. Yan ang side effect, no? Nagbabago yung metabolismo, apektado yung metabolism mo, babagal ang pagsunog mo ng calories, ma-antidepressant na gamot. Kaya, kasi yung antidepressant na yan, minsan nagpapanatili ng tubig, magdudulot ito ng nanatalin tubig sa katawan, kaya tumataba. Yung mga may problema sa pagtulog, maaaring apektado din yung hormone na kumokontrol sa metabolism mo. Paano apektado? Kaya po yung hormone na yan ay kakulangan ng tulog ay magdudulot ng pagbabago ng hormone mo. Kaya napagaganda talaga, nakakatulog tayo. Yung hormone na to ay tulad ng leptin at ghrelin. Itong ating utak, kung kailan tayo gutom at busog kapag kulang tayo ng tulog, ang mga hormone na to ay magiging hindi balanse. Magdudulot ito ng pagbaba ng metabolism mo. Ang stress din, pagka kulang ka sa tulog, magdudulot ng stress yan, humahanto sa pagtaas ng cortisol, isang stress hormone, nagpapaimbak ng taba, lalo na sa tiyan. Kaya pagka kulang tayo sa tulog, malamang na kain ka ng kain, tataas ang sugar mo, at tapos kulang ka sa exercise, kaya pagka nagkulang ka sa tulog, bababa yung energy mo, dadaan mo na lang sa kain, di ba? Kaya pagka kulang ka, pagka kulang ka sa tulog, nagiging irritable ka, tapos yung antuking ka sa araw, magiging makakalimutin ka, tumataba ka. Kaya kailangan po yung regular talaga na tulog ay importante ito para wag kang tumaba. Diba ikaw ay nagtatrabaho sa call center? Talagang ka talaga, kaya ka tumataba. Nasabi ko na po kanina, yung ating ghrelin at leptin na yung hormone na kumokontrol ng ating appetite, naguguluhan sila. Lalo na pa, dadaan mo sa pag-inom ng kape para hindi ka antukin. Yung caffeine at alcohol, ito po'y nakakasira sa normal tulog. Kaya kailangan po nito ay maayos yan wala kang magawa. Trabaho mo yun nasa call center ka. Kaya kailangan talaga humingi ka ng tulong sa mga doktor, dietitian para tulungan ka. Talaga overall check-up ka, titingnan yung hormonal imbalances mo at saka kailangan nito magkaroon ka ng yung sapat na tulog. Talagang kailangan ng humingi ka ng professional na tulong. Lalo na po kapag masyadong stress mo lang buhay mo, kumakain ka na mas marami pag na-stress ka. Kaya nga po, malaking factor po sa pagtaas ng timbang yung stress na yan. Dahil nga po sa pagtaas ng stress hormone na cortisol,
Nasabi ko, pagka mataas ang stress hormone mo, nag-iimba ka ng taba, lalo na sa tiyan. At saka pagka kumakain ka na na-stress ka, ay nangyayari po ay dadaan mo sa kain yung problema mo. Kaya lalo ka talaga tataba talaga. Tsaka lalo na po, kulang ka pa sa galaw at kilos. Upo ka lang kasi nga mabigat yung katawan mo. Kaya nga po yung regular exercise ay napakahalaga nito. Mas maganda po kung kayo po ay may mga problema sa katawan ninyo, bumaba ang timbang mo, ay talagang humingi ka ng professional help, no? Kumain ka ng mga nakakalusog na pagkain, mayaman sa nutrients, para mabawasan yung stress mo. Maghanap ka ng support sa kaibigan mo, sa family mo, at saka yung mga payo kung ano dapat nilang gawin. May mga technique dyan na ituturo sa'yo para makatulong. Pero importante po, pinaka-bottom line, matulog ka, magpahinga ka, huwag ka magpuyat, check up sa doktor. Ay, malaking tulong po ito sa inyo. Kung kayo po may mga problem sa health po ninyo, at nais nyo pong subukan yung mga health products natin, pwede nyo po kung i-chat sa aking Facebook page, sabihin nyo yung pangalan at address at cellphone number ninyo, para ma-deliver sa inyo yung mga products po natin. Kaya tayo po ngayon ay dadako po tayo ngayon sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Ang sabi po sa Romans 8:28, all things work together for good to them that love God. Ano man daw po ang nangyari sa buhay natin, ito'y kalooban ng Diyos. Na ibig sabihin, walang masama o mabuti. Pag may nangyaring hindi maganda sa'yo, lesson lang yon sa buhay mo. May mga taong dumarating sa buhay natin na nagdudulot sa atin ng problema, wag mong isipin na problema, kundi natuto ka sa kanya. Kaya nga po sa buhay natin, sa araw-araw, kung tayo po ay nananalangin sa Diyos, lagi tayo nakatingin sa Diyos, ay tayo po relax, hindi tayo magiging yung stressful ang buhay natin. Nasabi ko na po kanina sa inyo, kaya tayo tumataba dahil sa stress, hindi ka nakakatulog, di ba? Kaya kailangan ayusin natin ang ating buhay, pag-aralan mo yung mga technique, pamamahala sa inyong stress. Dapat alam natin kung paano natin maging normal yung ating buhay. Mahalaga matutuhan natin kung paano natin planuhin ang ating katawan, ang ating kalusugan, para tayo po'y maging masaya sa ating buhay. Kaya nga po, sabi ng Panginoon sa atin, kayo ay manalangin, sasagutin ko kayo, kaya kailangan po maging tayo, di ba? Madasalin tayo para lagi tayo relax at para hindi tayo natitense, kasi pag wala kang Diyos sa buhay mo, napakarami mong problema. Kung ang Diyos ay nasa iyo, sabi nga ng Panginoon, peace be unto you. Ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Okay? Yung po mga gustong mag-order ng ating mga product, i-chat nyo lang po ako para sa ganon. Malaman ko at cash on delivery naman po ito, i-charge sa inyo ang shipping fee. Magandang gabi po. Nawa pong pagpapala, patnubay na siyang sumatin, and God bless us all.